So, ito ngayon, nagbabike ako. Hello nga po pala ulit sa inyo mga ma'am sir. Sabado ngayon. To 2:40 ngayon ng tanghali mga ma'am sir kasi hindi ako nagising ng maaga. Bali ngayon, magbabike ako, mag-exercise. At pupunta tayo ngayon sa Valenzuela. Bale, itong ginagawa kong pagbabike, ginagawa ko to every weekend. Kasi yun lang yung free time ko talaga na kasi yung asawa ko nasa bahay, naalagaan yung anak namin. Tapos yun, nakakalabas ako ng bahay, nagagawa ko to. Yung pagbabike at least twice a week, nagagawa ko siya. Hindi kagaya dati na araw-araw. Ngayon, busy-busy na kasi tayo mga ma'am and sir. Every weekend na lang, twice a week. Sabado, linggo, minsan sinisingit ko sa weekdays. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta ngayon, kung sa Tagalog ba o sa boardwalk ng Valenzuela. Kasi sa boardwalk ng Valenzuela, malayo-layo. Saka, konti pala yung tao nagpupunta doon. Medyo malungkot pa. Sa Tagalog kasi, madami nagpupunta tao kaya nakakalibang. Ko. Uli na nag-signal Uli na nag-signal si brother. Kasi maganda rin magpunta ngayon sa boardwalk kasi maganda yung pinagbabaygan ko doon kaysa sa Tagalog. Sa Tagalog kasi daanan talaga ng mga sasakyan yun. Yung boardwalk, tao lang tsaka bike lang talaga makakadaan doon. Problema lang ay konti tao kaya medyo malungkot pa yung lugar na yun, di kagaya sa Tagalog. Okay, sa boardwalk na lang tayo pumunta mga ma'am sir para mapag-usapan din natin yung tungkol sa anxiety disorder. Bali, dito tayo papasok. Papuntang boardwalk mga ma'am and sir. So na yan, pagpasok natin dito, kulong na to. Yan, nasa kulong na tayo mga ma'am and sir. Bali, dito natin pag-uusapan yung
usapang anxiety topic tayo ngayon. Bali, kung marami akong natulungan sa uli kong video, i-like nyo lang tong video na to, tsaka comment kayo na kung nakatulong ba ako sa inyo about doon sa GERD and acid reflux. Balikan lang natin muna yung topic na yan. Sa mga takot pa din kumain ng kung ano-ano, okay lang yan. Huwag nyo madalin yung sarili nyo. Ganyan din ako nung una, talagang iwasan ko lahat. Hanggang sa hindi ko na talaga alam kung ano kakainin ko nun, kasi paulit-ulit na lang, walang lasa, laging gulay at walang kahit na anong pampalasang ilagay doon. Lagi ko lang nilalaga, tapos konting kanin. Pero kita nyo ako ngayon, tamang kaalaman lang. Yung acid kasi natin, hindi talaga natin nakukuha sa pagkain eh. Kung talagang na-diagnose kayo ng ganitong may anxiety disorder, hindi talaga natin nakukuha sa pagkain yan. Nakukuha natin yan sa stress. Kaya pati yung pagkain, naka-stressan na natin, hindi natin alam kung bakit ba nangyayari yon, bakit ba tayo nagkaka-acid. Yung pala sa stress lang. Kaya ginawa ko nun, dinakasan ko talaga yung loob ko. Kinain ko talaga kung ano yung kinakatakutan ko. Hanggang sa yon, unti-unti, di naman bigla yun, wala namang instant na paggaling sa acid and GERD symptoms ng anxiety disorder. Walang biglang ganun. Kailangan unti-unti lang, kalmahan mo na yung sarili mo, at unti-unti yan mawawala. Kasi unti-unti rin bababa yung stress level natin. Ganon, yun. Hanggang sa ngayon, nakakain ko na talaga lahat. Pero syempre, yung mga alam kong nakakasama talaga sa health ng tao, kagaya ng mga makolesterol, matamis, alak, basta kung ano yung mga nakakasama, ayun, moderately lang tayo guys, mga ma'am and sir. Kumakain ako nun, pero hindi sobra. Pero bago ko magawa yun, talagang inunti-unti ko siya. Walang bigla, hindi ko siya binigla. Inunti-unti ko rin syempre. Syempre sa unang kain mo nun, talagang nenervyusin ka eh. Ganun yung una kong pakaramdam, na susubo ko pa lang yung pagkain, na alam kong kinakatakutan ko, na parang yun nasa utak mo, alam mo makakasama sa yung kakainin mo. Yung ganun yung feeling. Pero yun, nilabanan ko siya. Kinontra ko, isip ko na hindi makakasama sa akin ito kung moderately lang. So yun, unti-unti nakabalik ako sa tamang eating pattern ko. Nakakain ko na kahit anong gusto kong kainin. Tapos ano pa ba, puyat matindihan talaga. Hanggang ngayon napupuyat pa rin ako. Pero yung tulog ko ngayon, masarap na yung sleeping, yung pagtulog ko. Hindi kagaya dati na pag natulog ako talagang paputol-putol. Pero ngayon, dire-diretso na. Pero napupuyat ako, aminado ako, hanggang ngayon napupuyat ako. Dahil syempre may stress pa rin sa aking katawan. Pagkahiga ko, syempre may pumapasok pa ring negative thought, dahil naging habit na ng utak natin yan. Pero hindi ko na siya pinapansin. Kung may pumapasok na negative thought sa aking utak, nahayaan ko na lang. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga tanong sa akin?
About naman doon sa mga palpitation, hilo. Oo, lagi pa rin akong hilo pero hindi na siya kagaya dati na 24/7. Simula pagkagising mo, pagdilat mo ng mata ramdam mo na yan hanggang pagtulog. Para kang nasa madilim na paligid na hilong-hilo ka, hirap na hirap makapag-focus. Dati ganun ako pero ngayon may sumpong na lang siya mga mamin sir. Tsaka kung sumumpong man yun hindi ko na pinapansin. Ang matindi ko naramdaman yan talaga sa hilo ko tsaka sakit ng ulo, yung migraine mga mamin sir. Sa kalimang side ng aking sentido, doon matindi talaga. Hanggang ngayon may time na sumusumpong siya pero ayun, nahayaan ko na lang. Masakit talaga, sobrang sakit, pero inahayaan ko na lang mga mamin sir. Kasi pag pinapansin ko mas tumitindi ganyan talaga yung anxiety disorder natin Pag pinansin mo mas nagpapapansin kaya dapat wag mo siyang pansinin. Lagpasan mo lang siya, hayaan mo lang siya. Tapos doon naman sa palpitation ko, hindi na ako masyado nagpapalpitate, wala na, hindi ko na nararamdaman. Pero pag ganito nagbabike ako, nag-exercise, basta physically active, nararamdaman ko siya. Hanggang ngayon nararamdaman ko, nagbabike ako pero normal yun kasi kailangan ng katawan ko to para makapag-bike ako na maayos. Kasi nagbibigay sa akin ng lakas, adrenaline. So yun, hindi na ako takot ngayon sa palpitation ko. Hindi gaya dati na pag naramdaman ko siya talagang tumitigil yung mundo ko at humihiga na lang ako. Ngayon nahayaan ko na lang. Lahat ng nararamdaman ko, lahat ng sintomas na nararamdaman ko hinahayaan ko na lang. Hindi kagaya dati na pag naramdaman ko tigil na yung mundo ko. So yun lang naman mabibigay ko sa inyo mga tips mga mamin sir. Kapag nakaramdam kayo ng kahit na anong sintomas pa yan, kung wala naman kayong physical na sakit, kung nagpa-check up kayo sa doktor o sa kahit anong mga espesyalista dyan, kung walang na-diagnose, kung hindi kayo na-diagnose na may sakit kayo, kung normal lahat ng lab test nyo, blood chem, 2D echo, ano pa ba, ECG, kung normal lahat yun, huwag kayong matakot. Ganyan din ako nung una, talagang takot na takot ako, pero yun, unti-unti nakabalik ako. Malapit na tayo ngayon mga ma'am sir sa boardwalk dito sa Valenzuela. Kung mga taga Valenzuela lang din kayo tapos may bike kayo o kaya kahit na anong pwedeng gamitin sa sasakyan papunta dito, kasi pagpasok nyo ng boardwalk bawal na kayong magsasakyan bike lang pwede. Punta kayo dito, pupuntahan ko rin kayo, basta libre ako. Mag-comment lang kayo dito sa akin, tapos tanong nyo sa akin yung pangalan ko, Carl Alison Cristobal. PM nyo lang ako sa messenger. Tapos yun, pwede tayo magkita dito kung may free time ako. Pwede naman ako kapag tawag dito, weekends. Depende na lang kung may lakad kami ng pamilya ko o wala. Malapit na tayo ngayon sa boardwalk. Balik tayo sa topic natin mga mamin sir, tungkol sa mga sintomas na naramdaman. Yun, basta normal lahat ng test nyo. Basta sinabi sa inyo ng doktor na wala kayong sakit. Tapos tanong nyo ko sa doktor nyo kung bakit ko kaya nararamdaman to, dok? Ano kaya ang pwedeng maging sa akin? Pag sinabi ng doktor sa inyo na punta ka sa psychiatrist o kaya sa psychologist, malaki ang chance na ito ay may anxiety disorder. Pero dapat magpunta ka pa rin doon. Kasi ganun yung ginawa ko nun. Kaya unti-unti nawala yung aking takot talaga at saka
ano. So yun, nandito na tayo. Basta yun, tips ko sa inyo, pagka nakaramdam kayo ng ano, sabihin nyo lang sa isip nyo, kahit na pinipilit na utak nyo na may sakit ka, sabihin nyo lang sa isip nyo na hindi, anxiety disorder lang to, kaya ako nararamdaman to. Hindi naman porket pag sinabi mo yung mawawala na yun, mga mami sir. Mararamdaman mo pa rin siya, pero ang kailangan mong gawin, ituloy mo yung buhay mo. Di ba nga sabi nga na kung ayaw sumunod ng utak mo, ikilos mo yung katawan mo para mapasunod mo rin yung utak mo. Ganon din naman sa katawan natin. Kung ayaw sumunod ng katawan mo, ipaganahin mo naman yung utak mo para sumunod yung katawan mo. So ganon, yun talaga ang ano, kailangan natin siya lagpasan, mga mami sir, kasi pag hindi nyo tinuloy yung buhay nyo, tinigan nyo lang sa bakay yung buhay nyo, eh wala talagang mangyayari. Yun lang talaga yung magiging tulong ko sa inyo, magpalakas ang loob. Hindi naman ako yung pinaka magbibigay ng kaalaman, kundi yung ano, kasi wala naman ako pinag-aralan dyan. Nanood lang din ako sa YouTube kay Sir Jeremy Hamili. Yan, pinakamatinding nakatulong talaga sa akin si Sir Jeremy Hamili. Search nyo siya sa YouTube. Yung spelling ng Hamili niya, Jamili, Jamili. Sir Jeremy Hamili, maraming salamat sa iyo. Isa pa nakatulong sa akin si Jay Montero. Kuya Jay Montero, maraming salamat. Tsaka si Brother Shevin Lignes. Yan, silang tatlo talaga yung nagbigay sa akin ng kaalaman tungkol kay anxiety disorder, kung bakit nga ba siya lumalabas dahil sa stress natin. At pag lumabas yung yung stress natin, nagpe-perceive yung katawan natin sa danger, yung utak natin sa danger. So yun, mga kabataan, pero konti lang ang mga bata dito, mga mami sir, konti lang ang tao dito. Hindi kagaya sa Tagalog, madami-dami ng tao ngayon. Ito yung boardwalk, mga mami sir. Bawal dito yung sasakyan, bike lang pwede, tsaka tao naglalakad, tsaka takbo. Tapos sa mga nagbigay nga pala sa akin ng mga motivational na kagaya ko, na gumagawa ng content sa YouTube, mga nakatulong sa akin si Anxiety Boy. Yan. Si Kuya Anxiety Boy. Malaki yung naging tulong niya sa akin para lumakas yung loob ko talaga. Sino pa ba? Sino nga ba yun? Kuya Arnold Vlogs. Sino pa ba? Teka, isipin ko lang, nawala sa isip ko eh. Kuya Arnold, Anxiety Boy, sino pa ba? Mga nagbigay sa akin ng lakas ng loob, mga nag-motivate. Si Kuya James, yan, nakalimutan ko pa pangalan mo, Kuya James, pasensya na, pero malaki rin, sobrang laki rin na naitulong mo sa akin, Kuya James. Maraming salamat din sa iyo. So yun yung tatlong Pinoy na nakatulong sa akin. Sa foreign, international na nakatulong sa akin. Si Trey Jones, yan. Tsaka si Sean Kasam. Yan, mga nakatulong sa akin yan. Kaya nandito ako ngayon kung bakit patuloy ang aking buhay.
Kaya nandito ako ngayon kung bakit gumagalaw ulit ako. Di kagaya dati na pagkagising ko pa lang parang ayoko na bumangon. Hirap na ako. Na unti-unti ko siya nilalabanan nung panahon na yun. Talagang pagbangon ko, lahat talaga. Pagbangon ko pala ng hanggang sa pagtulog, laking struggle sa akin, problema ko. Lahat ng bagay ko na-stressan ko dati. Pero ngayon, okay na ako. Malakas na ulit ako. Thank you po sa inyo mga ma'am and sir, sa mga nakatulong sa akin. So ito na nga po pala yung dulo. Hindi pa rin gawa yung daan papunta Tagalog tsaka Wamampulo mga ma'am sir. Ganito rin nung nagpunta ako dito na nakaraan. Ito pa rin yung huling dinatnan ko nun. Wala pa rin naging bagong process sa kanila. Ito pa rin. So ito yung boardwalk. Hanggang dito yung ending mga ma'am and sirs dito sa Valenzuela. Kolong pa lang yung gawa. At yun, dito na po nagtatapos yung aking video. Palabas na ako ng boardwalk. Bali yan, nagbabike ako palabas. At yun, maraming salamat sa mga nanood dyan. Sana nakatulong ulit tong video ko. At kung alam nyong makakatulong din naman sa inyo, like nyo na lang din tong video na to, tsaka mag-comment kayo. Maraming salamat sa mga sumusuporta din sa akin. Thank you very much. Ingat lagi and God bless.